Hello, ako nga pala si JP, ang boses sa likod ng channel na ito. Palagi na po tayo magpapakita sa video dahil sobrang higpit na po ni YouTube sa mga faceless channels. Yun lang po at simulan na natin. Isang madilim na gabi noong 2019, dahan-dahang isinara ni Marco ang pinto ng bahay habang susuray-suray na lumapit sa kanyang natatakot na ina. Bago nito tuluyang itinaas ang kanyang kamao upang simulan ang isang karumal-dumal na krimen na wawasak sa kanilang pamilya. Pero bago natin alamin ang kasunod na hiyaw ng pagmamakaawa, mapapaisip ka muna kung paano nasikmura ng isang anak na lapastanganin ang sarili niyang magulang. Ano nga ba ang matinding motibo at madilim na sekretong nagtulak sa kanya na gawin ito? At bakit inabot ng 7 taon bago tuluyang lumabas ang katotohanan? At iyan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Bago pa man magsimula ang madilim na bahagi ng kwentong ito, si Aling Lina ay isang simpleng ina na sanay sa mabigat na trabaho at mga pagsubok sa buhay. Maraming taon na ang nakalipas nang magdesisyon siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa na si Mang Ernesto. Ang naging pagsasama nila noon ay puno ng gulo, sigawan at physical abuse na halos hindi na niya kayang tiisin araw-araw. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, pinili ni Aling Lina na iwan ang nakaraan at lumipat sa isang malayong probinsya sa Mindanao upang magsimula muli. Doon sa Mindanao, nanirahan siya sa isang maliit at tahimik na bahay na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Sa unang ilang taon, naging maayos naman ang takbo ng kanyang buhay. Nakakakuha siya ng kaunting kita mula sa mga simpleng trabaho at nabubuhay ng payapa na malayo sa takot na naranasan niya sa piling ng dating asawa. Akala ni Aling Lina ay tapos na ang mga gabing puno ng pangamba at magiging maayos na ang kanyang pagtanda. Ngunit ang hindi niya alam, ang mas malaking problema na sisira sa kanyang katahimikan ay manggagaling naman sa loob mismo ng kanyang bagong tahanan. Si Marco, na isa sa kanyang 4 na anak, ay lumaki na may kakaiba at matinding attachment sa kanya. Noong bata pa ito, mukha namang normal ang lahat dahil karaniwan lang na maging mama's boy ang isang anak. Subalit habang nagbibinata si Marco at kalaunan ay nagtatrabaho na bilang isang driver, napapansin ni Aling Lina na nag-iiba ang aura at ugali ng anak kapag silang dalawa na lamang ang naiwan sa bahay. Isang araw, habang nag-aayos ng gamit si Aling Lina sa kusina, napansin niya ang kakaibang titig ng anak na tila ba hindi na ordinaryong paggalang ng isang bata sa kanyang magulang. Marco, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May kailangan ka ba? O may problema sa trabaho mo? Wala naman, Ma. Gusto ko lang na palagi kang nandito sa tabi ko. Huwag ka nang aalis ng bahay o pupunta kung saan-saan nang hindi ko alam. Hindi pinansin ni Aling Lina ang kakaibang tono ng pananalita ni Marco noong una dahil inisip niya na naglalambing lamang ito. Subalit ang simpleng pag-uusap na iyon ang naging simula ng mas mahigpit na kontrol ni Marco sa bawat kilos ng kanyang ina. At unti-unting napalitan ng takot ang kapayapaan na matagal na hinahanap ni Aling Lina. Ang pagiging protective ni Marco ay unti-unting naging sakal para kay Aling Lina. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ng ina na nagiging aggressive ang anak tuwing sinusubukan niyang makipag-usap sa ibang tao, lalo na kapag tungkol sa mga babaeng nakikilala nito sa labas habang nagtatrabaho bilang driver. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Aling Lina, biglang pumasok si Marco na salubong ang kilay at may hawak na cellphone. Galit na galit ito habang ipinapakita ang screen sa kanyang ina. Ma, bakit mo naman sinachat ang mga katrabaho ko? Sinasabi mo raw na huwag silang lalapit sa akin. Hindi totoo yan, Marco. Tinatanong ko lang naman kung bakit gabi ka na palaging umuuwi. Nag-worry lang ako bilang nanay mo. Hindi pag-aalala yan, Ma. Kontrol na yan. Pakialamera ka talaga kahit kailan. Gusto mo ba na ako lang mag-isa palagi? Marco, gusto ko lang naman na magkaroon ka ng maayos na buhay at tamang partner. Bakit ba ganyan ang tono mo sa akin? Dahil sawang-sawa na ako na pinapakialaman mo ang buhay ko. Parang gusto mo, sa iyo lang iikot ang mundo ko. Dahil sa tindi ng galit ng anak, padabog nitong ibinato ang cellphone sa mesa kaya tuluyang nabasag ang screen nito.
Natigilan si Aling Lina at napakapit sa lababo habang pinagmamasdan ang galit na mukha ni Marco. Ang dating anak na akala niya ay naglalambing lang ay biglang nagbago ang tingin sa kanya. Puno na ito ng puot at matinding resentiment. Doon naramdaman ni Aling Lina na hindi lang simpleng pag-aaway ng pamilya ang kinakaharap niya. May mas malalim at mas madilim na emosyon nang nabubuo sa isip ng kanyang anak. Matapos ang gabing nabasag ang cellphone, naging mas malamig ang pakikitungo ni Marco sa bahay. Hindi na ito halos nagsasalita, pero palaging nakasunod ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng ina. Dumating ang year 2019 at ang dating tahimik na tensyon ay tuluyang sumabog sa isang gabing hinding-hindi na mabubura sa isip ni Aling Lina. Gabi na nang umuwi si Marco at agad na amoy ng ina ang tindi ng alak na nainom nito. Susuray-suray itong pumasok sa sala habang si Aling Lina naman ay nag-aayos ng higaan para matulog. Pagkakita sa ina, biglang nag-iba ang mukha ni Marco at dahan-dahang isinara ang pinto ng bahay. Marco, lasing na lasing ka na naman. Matulog ka na doon sa kwarto mo at magpahinga. Ayoko ma. Dito ako matutulog sa tabi mo. Sabi ko naman sa'yo, walang pwedeng humawak sa akin, kundi ikaw lang. Ano bang sinasabi mo? Anak kita, Marco. Lumayo ka nga sa akin. Natatakot ako sa itsura mo. Takot? Huwag kang matakot sa akin, ma. Galit ako sa'yo dahil pinitigilan mo ang buhay ko. Pero ngayon, gagawin natin ang gusto ko. Bago pa man makasigaw o makatakbo si Aling Lina patungo sa pinto, bigla siyang sinunggaban ni Marco. Sinuntok nito ang kanyang ulo at binuhat siya ng pilit papasok sa madilim na kwarto. Sa kabila ng pagmamakaawa, pag-iyak at panlalaban ng ina, walang awang ginamit ni Marco ang kanyang lakas upang isakatuparan ang isang karumal-dumal na krimen na wumasak sa natitirang dignidad ng kanyang sariling magulang. Nang sumikat ang araw, hindi na nag-aksaya ng panahon si Aling Lina. Habang bagsak pa ang tulog ni Marco dahil sa kalasingan, dahan-dahan siyang tumakas palabas ng bahay habang hawak ang kanyang sumasakit na ulo at katawan. Dire-diretso siyang pumunta sa Station 16 upang isumbong ang kahayupang ginawa ng sarili niyang anak. Umaasang doon niya mahahanap ang hustisya. Pagdating niya sa station, napansin niyang napakagulo ng mga pulis. May mga nag-aayos ng mga gamit, may mga nagmamadali, at tila walang pumapansin sa kanyang umiiyak sa gilid. Lumapit siya sa desk officer upang magmakaawa. Sir, tulungan niyo po ako. Ang anak ko po, binaboy at binugbog ako sa loob ng bahay namin kagabi. Ipakulong niyo po siya, pakiusap. Ma'am, pasensya na po muna ngayon. Busy po ang buong puwersa namin dahil naghahanda kami para sa sona ni President. Kulang po kami sa tao ngayon dito sa desk. Baka pwedeng bumalik na lang kayo sa susunod na araw? Pero sir, paano ako babalik doon? Natatakot po ako sa buhay ko. Anak ko ang gumawa nito sa akin. Habang umiiyak si Aling Lina sa loob ng station, biglang pumasok si Marco na hinihingal. Mukhang nahimasmasan na ito at hinabol ang ina nang mapansing wala ito sa bahay. Agad itong lumuhod sa harap ni Aling Lina at umiyak ng malakas habang nakahawak sa kanyang mga paa. Ma! Pakiusap naman! Huwag mo akong ipakulong! Magpapakamatay ako sa loob ng selda kapag ginawa mo yan! Magbabago na ako, ma! Pangako! Hindi ko na uulitin! Patawarin mo ako! Tiningnan ni Aling Lina ang kanyang anak na humahagulgol at muling tumingin sa mga pulis na halatang walang balak mag-asikaso ng kanyang kaso dahil sa kaabalahan. Dahil sa tindi ng awa bilang ina at sa takot na tutuhanin ni Marco ang pagpapakamatay, dahan-dahang nanghina ang loob ni Aling Lina. Yumuko siya at piniling talikuran ng counter ng pulisya nang hindi nalalamang ang desisyong ito ang magiging mitya ng mas matagal na impyerno sa kanyang buhay. Ang pag-atras ni Aling Lina sa Station 16 ay naging simula ng 7 taong bangungot. Ang mga luha at pangako ni Marco na magbabago ay tuluyan ng napako. Hindi lang basta naulit ang pang-aabuso, kundi naging isang regular at vicious cycle ito sa loob ng kanilang tahanan mula noong 2019 hanggang sa pumasok ang year 2026.
Dahil hindi na niya kaya ang tindi ng dusa, lihim na nag-impake si Aling Lina at tumakas patungong Mindanao upang doon magtago sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Akala niya ay ligtas na siya dahil sa layo ng kanyang tinakbuhan. Subalit isang gabi, habang nag-aayos siya ng kulambo sa kanyang higaan, narinig niya ang biglang pagbukas ng pinto sa sala. Laking gulat niya nang pumasok si Marco na may dalang backpack. Marco? Paano mo nalaman na nandito ako? Bakit mo ba ako sinusundan? Kahit saan ka pumunta, Ma, hahanapin kita. Bakit mo ba ako tinatakbuhan? Gusto ko palaging nakadikit sa'yo. Umalis ka rito, Marco. Bahay ito ng mga magulang ko. Lumayo ka sa akin. Pakiusap naman. Maawa ka sa sarili mong ina. Ayoko, Ma. Dito rin ako titira sa Mindanao kasama mo. At tulad ng dati, tabi pa rin tayong matutulog gabi-gabi. Wag, Marco. Parang awa mo na. Wag mo namang gawin sa akin ito. Hindi nakinig si Marco at agad na pinalayas ang natitirang kapayapaan ni Aling Lina. Sa pilitan itong tumabi sa higaan ng ina at ipinagpatuloy ang pisikal at sexual na pang-aabuso sa loob ng maraming buwan. Umabot ang ganitong marahas na sitwasyon hanggang sa 2 linggo ng Oktober, kung kailan naganap ang pinakahuling krimen na tuluyang bumasag sa pasensya ng nagdurusang ina. Pagkatapos ng karumal-dumal na insidente noong linggo ng Oktober, lalong naging komplikado ang sitwasyon sa loob ng bahay ng opisyal na pumasok sa buhay ni Marco, si Jessa. Si Jessa ang naging bagong kasintahan ng anak at ito ang ginamit ni Marco upang bigyan ng ibang direksyon ang lumalalang tensyon sa pamilya. Sa pananaw ni Marco, si Jessa ang nag-iisang babae na nais niyang pakasalan at makasama habang buhay. Ngunit nakikita niya ang bawat reaksyon at babala ng kanyang ina bilang isang malaking harang sa kanyang personal na kaligayahan. Nagsimulang magpalagahanap ng kwento si Marco na ang kanyang ina ay may matinding selos at galit kay Jessa. Ipinaparatang niya na binabantayan ni Aling Lina ang bawat kilos ng magkasintahan. Chinachat ang mga kaibigan nito upang sirain ang kanyang imahe at nagbabanta pa di umano na ipakukulam sila upang tuluyan silang maghiwalay. Ginamit ni Marco ang mga paratang na ito upang baligtarin ang sitwasyon at palabasin sa ibang tao na siya ang biktima ng isang controlling at mapanakal na magulang na ayaw siyang hayaang magka-girlfriend dahil sa pagiging masyadong possessive nito. Subalit para kay Aling Lina, ang pagpasok ni Jessa ay isang malaking manipulasyon lamang upang pagtakpan ang totoong isyu na 7 taon nang itinatago sa loob ng mga dingding ng kanilang bahay. Alam ng ina na hindi simpleng selos o pakikialam sa love life ang ugat ng kanilang mga bangayan. Ginagamit lang ni Marco ang pangalan ni Jessa bilang panangga at palusot sa publiko upang magkaroon ng dahilan ang kanyang patuloy na galit, pananakit at marahas na pagtrato sa sarili niyang magulang. Ang bagong relasyong ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ang naging mitya ng mas madalas at mas matitinding pag-aaway na unti-unting naglalapit sa kanila sa huling hantungan ng katotohanan. Ang manipulasyong ginawa ni Marco gamit ang kwento tungkol kay Jessa ay mabilis na sinundan ng mas agresibong paraan ng pananakot. Nang mapansin ng anak na hindi na basta nananahimik si Aling Lina at unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa ibang tao, dinala niya ang tensyon sa isang mas mapanganib na antas. Nagsimulang mapuno ang cellphone ng ina ng mga text message na naglalaman ng mga direktang banta sa kanyang buhay. Hindi lang sa text nagpapadala ng takot si Marco. Nag-post din ito sa social media upang gumawa ng public humiliation laban sa sariling magulang. Sa bawat pagkakataon na magbabanta si Aling Lina na isasabi ang buong katotohanan sa kanyang 3 pang anak, nagwawala si Marco sa loob ng bahay. Tiyakan nitong sinasabi na kapag nalaman ng mga kapatid niya ang sikretong ito, hindi siya magdadalawang isip na saktan at patayin si Aling Lina sa mismong harapan ng buong pamilya. Ang mga brutal na pahayag na ito ang tuluyang nag-alis sa natitirang pag-asa ng ina na maaayos pa ang kanyang anak sa pamamagitan ng pakiusap. Napagtanto ni Aling Lina na ang 7 taon niyang pagtitiis at pagbibigay ng pagkakataon ay hindi nagbunga ng pagsisisi, kundi nagbigay lang kay Marco ng lakas ng loob na ituring siyang isang bihag sa sarili niyang tahanan.
dahil sa tindi ng banta sa kanyang kaligtasan at sa takot para sa damdamin ng kanyang ibang mga anak. Napilitan si Aling Lina na gumawa ng isang mabigat na desisyon, ang tuluyan ng basagin ang pananahimik at harapin ang masakit na katotohanan sa tulong ng mga eksperto at ng batas. Ang desisyon ni Aling Lina na basagin ang pananahimik ay humantong sa isang opisyal na investigasyon kung saan tuluyang napilitan si Marco na magsalita at ipaliwanag ang kanyang panig. Sa unang pagkakataon, ang mga lihim na nangyayari sa loob ng kanilang bahay sa Mindanao ay nailatag sa harap ng mga otoridad. Sa paghaharap na ito, hindi nagawang itanggi ni Marco ang pisikal na pananakit at ang unang pang-aabuso na naganap noong taong 2019. Subalit gumawa siya ng mga matitinding palusot upang i-justify ang kanyang mga aksyon. Ipinagpilitan ni Marco na ang lahat ng iyon ay dala lamang ng matinding kalasingan, bugso ng damdamin at galit dahil sa pakiramdam niya ay masyadong controlling ang kanyang ina pagdating sa kanyang mga nagiging kasintahan. Sa kanyang pahayag, sinubukan niyang ibalik ang sisi kay Aling Lina sa pamamagitan ng pag-imbento ng kwento na ang ina mismo ang kusang nag-aalok at nagpapasimula ng intimacy tuwing magkatabi silang matulog. Isang depensa na kilala sa batas bilang sweetheart defense. Sinabi pa ni Marco na alam di umano ng kanyang mga kapatid ang ganitong setup upang palabasin na may pahintulot ang bawat krimen na kanyang ginawa. Para naman kay Aling Lina, ang mga narinig na pahayag mula sa anak ay patunay lamang ng kawalan nito ng tunay na pagsisisi. Mariing pinabulaanan ng ina ang bersyon ng anak at sinabing bini-brainwash lang nito ang pamilya upang makaligtas sa pananagutan. Ang harapang ito ang naglantad sa malalim na lamat sa kanilang relasyon, kung saan ang mga palusot ng anak tungkol sa selos at pakikialam ng magulang ay tuluyan ng nasalubong ng matatag at hindi na matitinag na paninindigan ng biktima na makamit ang hustisya. Matapos mailatag ang mga pahayag at palusot ni Marco, pumasok sa eksena si Attorney Santos upang suriin ang legal na aspeto ng sitwasyon. Ayon sa abogado, ang mga pagtatangka ni Marco na gamitin ang ugali ng kanyang ina o ang mga issue tungkol kay Jessa bilang katwiran ay walang anumang silbi sa ilalim ng batas. Nilinaw niya na walang justifying circumstance o legal defense na pwedeng magpawalang bisa sa paulit-ulit na paghalay at pananakit ng isang anak sa kanyang sariling magulang. Ipinaliwanag din ni Attorney Santos na ang ginawang pagtatanggol ni Marco, partikular ang pag-imbento ng kwento na may pahintulot o consent ang bawat nangyari, ay kulang sa kredibilidad. Ang lumang record ng pagpunta ni Aling Lina sa Station 16 noong 2019 ay nagsisilbing positibong patunay na ang ina ay hindi kailanman sumang-ayon sa pang-aabuso. At ang naging kapabayaan ng mga pulis noon dahil sa SONA ay hindi nangangahulugang walang krimen na naganap. Dahil dito, binigyang diin ng abogado na ang suspect ay kailangang ihanda para sa pagsasampa ng multiple counts of rape batay sa dami ng beses na inulit ang krimen sa loob ng 7 taon. Ang naging pangunahing rekomendasyon ng legal counsel ay ang agarang paghihiwalay sa dalawang panig upang matiyak ang kaligtasan ng biktima. Habang inihahanda ang mga formal na dokumento para sa inquest at pag-usad ng kaso sa korte, binigyang diin ni Attorney Santos na ang pangunahing prioridad ay mailagay si Aling Lina sa isang safe house. Ang hakbang na ito ay kinakailangan upang mapasailalim din ang biktima sa proteksyon ng pamahalaan laban sa mga banta ng kanyang anak na patayin siya kapag nagpatuloy ang paghahabol ng hustisya. Kasunod ng mga legal na hakbang na inilatag ni Attorney Santos, kinailangan namang suriin ang psikolohikal na dimensyon ng kaso sa pamamagitan ng pagpasok ng ekspertong si Dr. Camille Reyes. Ang pagsusuring ito ay mahalaga upang maunawaan kung anong uri ng abnormalidad sa pag-iisip ang nagtulak kay Marco na gawin ang paulit-ulit na krimen sa kanyang sariling ina at upang masukat ang tindi ng pinsalang iniwan nito sa emosyonal na kalusugan ni Aling Lina. Ayon sa paliwanag ni Dr. Reyes, ang ganitong uri ng incestuous na pag-uugali na tumagal ng 7 taon ay hindi normal at nagpapakita ng isang malalang personality disorder. Binanggit
ng eksperto ang posibilidad ng isang distorted na version ng Oedipus Rex complex kung saan ang natural na pagmamahal ng isang batang lalaki sa kanyang ina ay lumampas sa hangganan at naging isang mapanira at kriminal na obsesyon nang siya ay tumanda na. Ang emosyonal na pananakot o emotional blackmail na ginamit ni Marco tulad ng pagbabantang magpakamatay sa loob ng selda noong 2019 ang naging mabisang paraan upang makulong ang mag-ina sa isang vicious cycle na naging mahirap takasan para sa biktima. Gayunpaman, mariing nilinaw ng psikologo na ang pagkakaroon ng anumang mental health issue o psychological condition ay hindi kailanman magagamit ni Marco bilang lisensya upang makaligtas sa pananagutan sa batas. Ang psychiatric evaluation ay hindi isang paraan para makawala sa krimen, kundi isang tool upang matulungan si Aling Lina na magamot ang kanyang matinding trauma at upang makabuo ng malinaw na psychiatric profile ng sospek na magagamit din bilang karagdagang ebidensya kapag umabot na ang paglilitis sa korte. Matapos marinig ang opinyong medikal ng psikologo, humantong ang sitwasyon sa huling pagkakataon kung saan tuluyang sumabog ang lahat ng emosyong naipon mula pa noong simula ng pang-aabuso. Sa silid kung saan ginagawaan ang pagsisiyasat, hindi na napigilan ang matinding sagutan nang subukan muli ni Marco na lumapit at makiusap. Humahagulgol ang anak habang humihingi ng kapatawaran, ngunit para kay Aling Lina, ang mga luhang iyon ay wala ng katotohanan kundi isang iyak na walang luha na layon lamang siyang utuin muli upang hindi ito makulong. Ang 7 taong takot at pananahimik ng ina ay napalitan ng matigas na paninindigan. Isinumbat ni Aling Lina ang lahat ng pambubugbog, ang pagsuntok sa kanyang ulo at ang paulit-ulit na paglapastangan sa kanyang pagkatao sa loob ng magkakaibang kwarto na kanilang tinirhan. Binigyang diin niya na matagal na siyang nagtiis at nagmakaawa na tigilan na siya, ngunit binaliwala ito ng anak dahil hindi na isang magulang ang tingin ni Marco sa kanya, kundi isang bagay na pwedeng ariin at gamitin sa tuwing malalasing o magagalit ito. Ang tagpong ito ang tuluyang pumutol sa natitirang ugnayan ng mag-ina. Sa kabila ng sakit na makitang hantong sa ganito ang kanyang pamilya, mas naging matimbang para kay Aling Lina ang kanyang kaligtasan at dignidad. Hinarap niya si Marco nang walang bakas ng pag-aalinlangan at sinabing tapos na ang panahon ng pagtatago sa ngalan ng awa bilang ina dahil ang susunod na paghaharap nilang dalawa ay magaganap na sa mismong korte upang pagbayaran ng anak ang bawat kahayupang ginawa nito. Pagkatapos ng huling sumbatan sa loob ng silid, tuluyan nang nag-iba ang takbo ng buhay ng mag-ina nang opisyal na pumasok ang interbensyon ng mga otoridad upang tuluyang mapatunayan ang katotohanan sa ilalim ng legal na proseso. Pumayag si Aling Lina na sumailalim sa isang polygraph test o lie detector test upang tapusin ang mga kasinungalingang ikinuwento ni Marco. Ang naging desisyong ito ng ina ang naging huling selyo upang ihanda ang formal na pagsasampa ng kaso at tuluyang ihiwalay ang kanilang mga landas. Agad na ipinatupad ang plano para sa seguridad ng biktima, kung saan inilikas si Aling Lina patungo sa isang safe house na pinatatakbo ng gobyerno upang hindi na siya mahanap o mabalikan pa ni Marco. Habang si Aling Lina ay dahan-dahang sumasailalim sa counseling upang gamutin ang kanyang matinding trauma, si Marco naman ay iniwan sa pangangalaga ng pulisya habang tinatapos ang mga dokumento para sa kanyang pagkakakulong. Binalaan ng sospek na ang anumang pagtatangka na lumapit, mag-post sa social media o magpadala ng banta sa kanyang pamilya ay magiging dahilan upang damputin siya on the spot ng mga otoridad nang walang anumang piyansa. Dito nagtatapos ang madilim na kwento na 7 taong itinago sa loob ng isang pamilya. Ang kaso ni Aling Lina at Marco ay nag-iwan ng isang malaking aral na ang awa ng isang magulang ay may hangganan kapag kaligtasan at dignidad na ang nakataya. Sa ngayon, hawak na ng korte ang kapalaran ni Marco, habang si Aling Lina naman ay dahan-dahang bumabangon sa isang ligtas na lugar, malayo sa takot, malayo sa pananakit, at sa wakas ay hawak na ang kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Amazing stories kung saan ang bawat kwento ay may saysay.